Magandang araw po sa inyo, itong guided at pasensya na po sa mga nakaraang buwan na hindi tayo nakapag-upload ng mga video dahil medyo marami pong kabisihan nangyari ng mga nakaraang buwan. At ngayon, ako ulit ay nagbabalik para makapagbasa ulit sa inyo ng inyong mga kapalaran para sa buwan na ito. Ang reading natin ngayon is para sa buwan ng November, para sa mga Aries. So, hello Aries, kamusta ka na? Pupuno tayo ng 4 card spread tayo ngayon. Hindi bubunot tayo ng isang card kung saan para siyang baliktanaw or reflection kung ano man yung mga nangyari nung October or September, na kung magpapatuloy siya ngayong November or ma-stop na siya or magiging bahagi pa rin siya ng November mo, yung mga pangyayari na yun. So, and then bubunot tayo ng isang angel message, and thank you angel kung saan yung ating mga angel, spirit guide, or sina Mama Mary, or kung sino man yung naka-guide sa atin at binibigyan tayo ng tamang guidance kung yun ang magbibigay sa atin ng sabihin nating self-ease na nagagabayan pala niya tayo na hindi natin alam. So, Alice, nung mga nakaraang buwan, lalo na nung October, masabi natin mayroon kang tinatawag na transformation kung saan the death yung card, kung saan ikaw mismo nag-transform ka into something new. So, marami kang tinapon, marami ka ng sinakripisyo o nilet go ng mga tao or sarili mo o mga sarili mong interest na hindi na nagbibigay ng magandang sa'yo. So, ito October, nandun sa part ka ng gano'n na gusto mo nang start something fresh. Ngayong November, na i-let go mo na lahat ng mga nangyari ng October at na na nag-evolve ka na o nag-change ka na into something na iba na sa typical na ginagawa mo or typically na ikaw na gusto mo ganun din na makita ng mga tao sa'yo. And dahil doon, natutuwa ka naman doon sa naging resulta ng changes na yun. But siyempre, kung makikita mo meron siyang philo na kulay red. So, meron pa rin mga bagay na tangay-tangay mo na nandun pa rin sa'yo, but definitely pili mo hindi na yun masyado magpapahirap sa'yo. And unti-unti ikaw mismo is totally malet go mo na yun in the future at makalimutan mo na yung mga naranasan mong hindi maganda at nag-transform ka na into something na gusto mo, lalo na ngayong November na to. So, ang environment mo lang ngayong November nito is 9 of Pentacles, kung saan very magiging hardworking ka more on your financial matter. And medyo magiging sabihin natin, some people or someone na medyo magiging bossy sa'yo, pero okay lang sa'yo. Ngayong November, wala kang pakialam kung medyo mahirap ang trabaho, tambak ang trabaho, basta alam mong kumikita ka at alam mo yung lagi kang may madudukot at lagi kang may ibibigay sa iyong pamilya, is okay lang sa'yo magtrabaho kahit kalabaw. So, siguro, in the past, hindi ka ganon. Sabaga, takot kang sumubok or takot ka siguro na manipulate ng iba tao o
kaya lang wala ka namang kakaiwas mo na maghirap ka or masabihan ka ng ibang tao, masermonan ka ng ibang tao, hindi ka tuloy kumikita. So ngayong November, wala ka nang pakialam kung ganon. Kung sigurong mag-i-improve ka naman kung ano yung sasabihin ng ibang tao, it's okay as long as kumikita ka. So ngayong November, kahit kalabaw ka talaga dahil gusto mong mag-earn talaga. Kahit kalabaw ka, marami kang may mga gusto kang pasukin, pero pero ngayon this November nakapokus ka lang sa isang klase ng gawain na nakikita ko. And doon ka lang talagang ipupukpok mo yung sarili mo para kumita ka. And unexpected ngayong November, parang The Magician, tipong sumusunod naman yung takbo ng ng cycle, na minsan mayroon kang inahanap na and then biglang makita mo na lang may solution, or may taong biglang tutulong sa'yo. Medyo nahirapan ka sa ganito pero biglang may nakuha kang sagot sa ibang tao, or ikaw mismo sarili mo natutuklas mo na okay, kung ganun pala, okay. Siguro din yung pagtanggap mo sa sarili mo at pagtanggap mo sa iba, yun siguro yung nagbigay sa'yo ng mga aha moment, or tipong sabihin natin, ganun pala, okay, sige, or uy, thank you naman, at ganun yung nangyari. So may mga ganun tayo na before siguro nangyayari yung kalang hindi mo siya ginagrab, or hindi mo siya sinusubukan, or feeling mo medyo pahirap sa'yo, pero yun nga, dahil nga tinanggap mo or nag-transform ka into something na gusto mo na ngayon, na parang wala ka nang pakialam sa ibang sasabihin ng iba. So kung sana ngayon parang namamagnet mo na yung mga bagay na dati na parang feel mo pahirap sa'yo, pero nakakatulong pala, or okay, ganun pala yun. So yun, ang difficulties mo lang ngayon siguro ngayon is yung sabihin natin na na hindi ko alam kung difficulties ito, no, but siguro may isang certain na isang tao kung saan dati dati parang naging sunod-sunuran siguro siya sa'yo. Parang siya nakikita ko. And then ngayon nagugulat ka na lang na parang hindi, inaya mo na siya. Kaya hindi ko masabi kung difficulties ba yun Siguro nagiging difficulties lang siya kasi nakita mo na na hindi mo na siya kailangang hawakan, o hindi mo na siya kailangang manipulate din yung tao na yun, or hindi mo na kailangan pagsabihin niya ng tao na yun. Parang nagkakaroon ka ng sandali lang, parang may kakaiba. So yung difficulties lang sa'yo na gano'n na siguro dahil nagbago ka, so kaya siguro nagbago din yung mga tao sa paligid mo, kaya parang nagugulat ka na lang na ganun yung nagiging pakitungo sa'yo nila. So yung difficulties mo lang is nagkakaroon ka ng ganong klaseng inisip na bakit ganun. So yun lang siguro, but hindi naman siya ganun ka major actually na nakikita ko. May mga ganun ka lang na moment talaga. And by the end of November, the sun in reverse. So bago matapos or itong November na to, kung ano man siguro yung mga dito siguro sir, itong tao na to siguro yung nagbigay sa iyo before ng guidance, at nagsabi sa iyo siguro ng mga ibang parang ngayon mo na siya na-absorb yung mga guide na binigay niya na sa iyo. But nakikita ko tong tao na to parang wala na siya. Hindi ko alam kung pumanaw siya, or bigla na wala na lang din siya sa buhay mo, or sabihin natin nandyan lang siya pero hindi na siya involved sa buhay mo ngayong November. So marami siyang naturo sa'yo, at yung pa rin ang dala-dala mo at binabalik-balikan mo bago matapos na tong November. Baga meron kang ganong klaseng moment bago matapos ang November, na sa lahat ng mga pinagdaanan mo itong tao na to, nagpapasalamat ka sa kanya sa lahat ng mga binigay niyang payo sa iyo kung paano ka dapat mabuhay, at kung paano mo i-handle yung mga difficulties mo in the past.
And para mas ma-clarify natin kung ano kaya yun pa. So, ano yung sinasabi sa atin ng ating angel or yung message niya sa atin ngayong November? Abundance. Nang dahil doon, abundance is in your way. Sabi nga. So, siguro may mga challenges ka more on financial matter view po na talagang ano ka. At ngayon nagsusumikap pa talagang na hindi lang makaipon, yung maging masagana ka talaga. So, sinasabi ng angels mo sa'yo dahil sa mga pagsusumikap mo ngayong November, abundance definitely nasa'yo. At yung mga unexpected mo na tulong is darating sa'yo ngayong November. And good luck kung ano man yung mga positive na yun, na opportunity na darating pa sa'yo again and again and again. And siguradong kikita ka at makakaipon ka, at bago matapos ang taon na to, sabihin natin magiging maganda yung iyong Pasko hanggang sa New Year, na tipong hindi ka maglilimos kahit kaninong tao hihingi para lang mapunan mo yung lamesa ng yung pamilya o kung sino man yung mga pinag-e-effortan mo ng buhay mo ngayon. So, inner power, the Divine Father. So, Divine Father, thank you for co-creating my world with me. So, kahit na 'di ba, kahit na sabihin natin the Lord itself, kung sino man yung pinaniniwalaan natin na pinakaano is nakaalalay siya. Although sabihin natin na 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 marami pa rin tayong takot, but definitely kung yung ama natin nasa taas, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng guidance ngayon, 'di ba? Parang kaya lang minsan naisip natin, minsan masyadong marami tayong struggle na pinagdadaanan na parang napapabayaan tayo, hindi tayo napapansin. Minsan napakatagal ng progress, 'di ba? Sabihin natin na ba parang no chance na at all ata talaga. But pag dumating na yung momentum na yun kung saan lahat ng mga pinaghirapan mo or mga napagdaanan mo nandito na sa point na dumarating na sa'yo unti-unti dahil nagbago ka, nag-let go ka and everything. So, yun yung time na siguro masasabi mo na okay, siguro, kinreate siguro ng Diyos na ito para sa akin, para maranasan ko yun, para maranasan ko naman to ngayon na to as early as bago ako mawala sa buhay, or kung bata ka pa naman, as early na matagpuan mo yung sarili mo dito sa mundo na to. So, sa ngayon, yun lang aking nabasa sa yung card. And sabihin natin na marami kang napagdaanan, but matatapos yung taon na to na kahit masabi natin na may nagbago at nabago ka ng panahon na yon. Matagal, but syempre, cycle ng buhay ata talaga natin yun. Kahit sino man may mga mahirap na pinagdadaanan, kahit ako mismo ngayon nakakaranas ako ng struggle sa buhay, so maasa pa rin ako at nagdarasal pa rin ako na sana nandun na ako sa part na tulad mo, na nakikita ko na dumarating na yung mga inaasahan ko at tulong na kailangan ko. And congratulations sa'yo, sa iyong pagbago, at refresh lang ng refresh. So, stay, syempre, humble all the time. Diba? Pag may mga dumarating sa atin, kailangan is magbigay din tayo sa iba na nahihirapan, kahit nasabi natin material o hindi, o yung experience natin, may kwento natin sa kanila, malaking bagay yon para ma-boost naman yung kanilang spirit, para sabihin natin na magkaroon din ng magandang takbo yung buhay nila sa mga pwede mong pangaral na sabihin para sa kanila. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood, Aris, and God bless sa iyo.